Hello mga kasari, welcome back sa ating YouTube channel. Hello po, welcome sa aking muting sari-sari store. Kumusta po kayo? Ayan, for today's video, tatanong ko lang sa inyo kung aware na kayo na tumaas na ang presyo ng number 1 na bisyo. Vitamins ng ating mga suki. So yan, ang ating Marlboro na pinakamamahal ng mga customer natin na hindi maiwan-iwanan, na kahit magmahal ay hindi nagrereklamo. Kahit maging 20 per stick pa yan siguro, bibili at bibili pa rin sila. Pero pag bigas, nagmahal ng piso, 5 piso, hindi na makabili. Talaga nagrereklamo. Ano man yan sila, uy. Ayan mga kasari, nagtaas na yung presyo ng ating Marlboro. Matagal nang nasa hula na magtataas yan. Kaya 'di ba yung huling price increase na update ko sa inyo sa Camel, walang presyo yung Marlboro ko dito kasi alam ko sunod na siya magtataas kasi every year talaga nagtataas yan. So ngayon nilagyan ko lang siya ng presyo, 'di ba? Hindi na ako nagpalit ng listahan dito. Nilagyan ko siya ng 11 pesos na per piece. So wala akong ahente, hindi ako required na magpresyo doon sa nakasanayan kasi ganun talaga yung presyuhan dito sa amin. Kasi 'di ba pag may ahente ka, yun talaga yung presyo mo. Yung SRP talaga. So, sobrang baba naman kasi ng tubo pag yun sa SRP. So, ako, namimili lang ako kay grocery na sigarilyo. Doon lang sa legit talaga. Kahit may mga pumupunta dito nag-aalok ng mga smuggled, hindi ko talaga ina-entertain. Ewan ko, kahit looban na yung tindahan ko, natatagpuan pa rin nila yung tindahan ko. Hindi ko alam kung bakit nila napupuntahan pa rin tong tindahan ko yung smuggled. Kailang balik na siya dito, talagang hindi siya makaisa sa akin. Iwasan natin guys, mag-avail ng mga ganyan para maputol na yung pagbili ng mga smuggled na yan. Kasi hanggat may bumibili sa mga ganyan, hindi talaga titigil sa kabebenta yung mga yan. Ano po, minsan may nag-aalok din sa akin dito ng Marlboro na hindi ko alam kung saan lupalot na bili na mas mura daw na may discount pero iba yung packaging. Naku, autopass talaga ako sa kanya. Yun ay nagsisigarilyo din yung nagbenta sa akin. Siguro na-tempt siya, na binentahan siya ng iba na binili niya kasi mas mura. Tapos nung siguro hindi niya nagustuhan yung lasa, sa tindahan niya inaalok. Akala naman niya hindi hindi ko alam na may mga ganyang fake na sigarilyo. So ingat tayo, sa legit distributors lang tayo mamili. So yung mga kasari, nung nakaraang taon, talaga, pag alam ko magtataas, magpa-price increase, nag-stock ako ng marami nitong Marlboro. Nag-stock ako hanggang 15 rims. Pero ngayon, hindi na ako nag-aligaga kahit alam ko magtataas, kahit updated yung mga post ng mga kasari natin na mag-stock na kayo, meron ng abiso na magtataas, ayan meron silang pinost subgroup na yung price update galing sa ahente, magtataas na nga. Hindi na ako mamuhunan para sa ganun kadami. So, kung ano lang yung stock ko, hindi na ako nagdagdag, 2 rim. Kasi humina ito guys, ang lumakas sa akin yung Camel. Ako guys, excuse me, masama ng pakiramdam. Mahina ang sari-sari store ko, hindi katulad sa ibang tindahan na talagang ang taas ng stock nila ng sigarilyo, ng yosi, na sobrang laki ng ina-avail nila sa mga ahente. Dito sa akin, hindi naman masyado. Limited lang yung customer ko dito. Hindi katulad sa iba na kahit taga saang lugar ay nadayo or nadadaanan yung sari-sari store nila. Sa akin ay hindi. So ngayon ang price update. Marlboro dati ay 154 ba? Ayan, Marlboro 154 dati yung presyo. Ngayon mga kasari ay 174.60 na sa grocery. Ayan, kita nyo ba? Ayan, 154.60 na kay grocery against the light. So, ang laki na tinaas niya kung kinumpute ko 21 pesos per pakete or isang kaha ang itinaas niya. Baka kasi mag-stock ako tapos ang taas na ng presyo natin ay baka lalong lumipat sa ibang yosi yung ating mga customer na may nagyoyosi ng ganito. O kaya limitahan nila, imbis na isang kaha sa isang araw dati, gawin na lang nilang kalahating kaha, so babagal. May bisyo pa rin, hindi talaga nila mapipigilan yan kasi mahirap pag na-stock ka na dito sa bisyo na to, mahirap nang tanggalin. Kasari, katulad ng ginawa ko sa Camel, nagpa-skill na rin ako para updated yung aking mga customer na hindi sila mabibigla, nabibili na sila, bibigla sila na presyo ko ay iba na pala, tumaas na pala. So, hindi pa sila nakakabili, alam na nila, nakalagay. Yung mga bata, pinagpa-practice at pangbasahin ito, nakakaloka. So, baliktaran yan, para yung anak ko ay alam din, pag magbebenta siya, ako din, minsan nag-price increase na, ay ganun pa rin yung presyo ko mga kasari. So, 11 pesos na ang aking presyo ng per stick
Siguro yung SRP ng ating mga kasari dyan na kumukuha sa ahente ay magkano ba? 10 pesos? 9 pesos? So, itong Marlboro na isang kaha, 210. Per pack talaga or per kaha ay may discount ako na 10 pesos. Siyempre, parang wholesale na rin nila mabili para maengganyo din silang bumili ng per kaha imbis na per stick. Siyempre, hindi ka naman nga maaabala kumpara doon sa per stick na mayat maya ay babalik sa sari-sari store mo. So, yan yung price increase natin mga kasari. Baka magulat din yung iba na makita nila sa resibo nila ay tumaas na ang Marlboro. Tumaas na po ang Marlboro. So, hanggang dyan na lang mga kasari, ang update natin dito sa ating sari-sari store community group. Charot. Ayan, join kayo sa mga hindi pa naka-join, sa mga viewers ko. Join po kayo sa group of sari-sari store owners. Medyo marami lang bawal doon kasi stricto yung admin. Bawal yung mga code ng sigarilyo, yung mga nagbebentahan ng code ng sigarilyo. Kasi yung admin ang sinisisi pag may na-scam na nag-send na raw sila ng code ng sigarilyo, pero after nila mag-send ng code ng sigarilyo doon sa buyer, ay hindi na sila binabayaran through GCash. At saka, binablock na sila. So, yun yung naging siste. Kaya bawal sa group ko yung bentahan ng code ng sigarilyo. Ganon din sa mga e-loads na nag-aalok ng mga loads na register sa kanila na ganon. Kasi paulit-ulit na. Tapos, maraming gagaya. Ibang product na naman ang load. So, marami na ulit gagaya. Hanggang ang mapupuno na yung group natin na mga nagpo-promote tungkol sa mga load. Ganon din sa mga affiliates. So, yung group ko ay open sa paid promotion. So, yung mga nagpo-promote doon ng affiliate nila, ay nagbabayad po yun sa admins para maging moderator at unlimited post sila sa mga products na ina-affiliate nila. So, may bayad doon kasi kumikita yung mga affiliate. So, yun din yung pakinabang ko as admin kasi nag-affiliate din ako doon sa mismong group ko. Mo-order yung mga members doon sa mga pinopost ko or pinopost ng mga nag-affiliate na mga products doon. Walang sapilitan yung pag-order doon. Kung magustuhan yung products, lahat naman yung products ko doon na inaalok ay mga ginagamit ko rin dito sa sari-sari store. Mga gamit ko doon na inaalok, mga recommendation, ay maganda ang reviews bago ko i-post doon sa group. Doon lang ang pakinabang ng admins. Ang kapalit noon, puyat ako sa pag-approve at pagde-decline ng mga post ng mga members. Bago ako matulog, mini-make sure ko na i-approve muna. Kasi yung mga post na hindi na pwede pang kinabukasan, yung nagsara na ba kayo, o tapos i-approve mo kinabukasan, di ba? Hindi pwede. So, kailangan i-approve ko bago ako matulog sa gabi para sakto pa rin sa gabi, di ba? Hindi mo naman pwedeng i-approve yung may benamano na ba kayo, umaga na, magbubukas na tayo, tapos i-approve mo sa gabi. Hindi rin advisable yung ganon. So, umaga pa lang, habang ako'y nagkakape, ang una kong ginagawa, bago maglinis ng tindahan, ina-approve ko muna yung mga post. So, kung meron mang masyadong nagrereklamo na bakit pa ulit-ulit na lang yung post ng admin, saka yung mga nag-affiliate, yun lang naman ang pakinabang ng admins doon. Walang kita ang admins sa kahit gaano karami pa yan, kahit 3 million pa yung members yan, ay walang nahihita yung admins. Yun nga lang, target tayo ng mga brands na nagpo-promote din sa group. So, yun ay may bayad din sa admin. Yun ay transparent tayo doon. Pero hindi naman ganun kalakihan. May trabaho pa rin yung admins doon. Kasi may mga requirements na hinihingi yung mga brands na mga insights, engagement rate, na admins lang ang makaka-access sa group. So, maraming trabaho din ang admins kahit may mag-promote yan ng product. Hindi lang yan basta magpo-promote sila, babayaran kami. Marami pang dokumento kaming pipirmahan. May contract pa yung admin between sa group, saka dun sa brand, between sa admin, saka sa brand. Tapos, magpapasa pa ako ng mga kung ano-ano mga IDs, requirements sa kanilang mga insights, kung ilan na ba yung na-reach ng kanilang post, ng mga brands na nag-post. So, marami ring trabaho, kaya may katumbas din na bayad yun. So, yun, kung gusto niyo rin mag-affiliate doon, maganda rin ang kitaan sa totoo lang. Basta lang angkop doon sa content natin na sari-sari store owners. Kasi yung mga members doon, mga sari-sari store owners. So, dapat yung mga pinopost mo doon, about din sa pagsasari-sari store, paninda sa sari-sari store, gamit sa sari-sari store, mga diskarte sa sari-sari store na pwede mong gamitin, mga nabibili sa Shopee, mga products na pwede mong ibenta sa tindahan mo. So, yun, ganun guys. So, kung gusto mo mag-promote doon, okay lang. Pero, minsan kasi hindi na ako tumatanggap, nililimitahan ko na
Kasi may mga brands na kailangan nakapin yung post nila, medyo malaki kasi ang bayad nila kumpara doon sa nag-affiliate lang. Kasi yung nag-affiliate, kailangan natin consider na maliit lang yung kita na nag-affiliate kumpara sa brand mismo, na katulad ng Kondura, Panasonic, Mentos, malalaking brand na yan, di ba? So, malalaking brand, minsan sila na yung nagpe-presyo doon sa group pag nirentahan nila. So, humaba na yung vlog ko, pero ang gusto ko lang sabihin ay pwede kayo doon sumali or mag-join. At wag nyong i-expect na lagi ma-approve yung post nyo kasi mga nagtatanong ng presyo pag walang brand name ay hindi ko ina-approve kasi hindi kasi searchable sa group. Kasi minsan 'di ba, hindi naman lagi na-approve ng admin yung mga post na magkano ito, magkano iyon. So ang ina-advise ko, mag-search muna kayo sa group kasi may search button or search bar doon. Sa loob ng group, pwede niyo i-search yung pangalan ng brand name or product, sigarilyo or pangalan ng biskwit. Pwede niyo i-search doon, marami na nag-post. Kaso, pag ikaw mismo nagtatanong at wala kang pangalan doon sa post mo ng iyong pangalan ng produktong tinatanong mo, hindi yun masa-search. Sayang lang yung post mo. Wala ka pa kinabangan sa susunod na magtatanong or magse-search sa group. So, mini-make sure ko, basahin nyo na lang muna ang group rules natin para maintindihan nyo kung bakit na-decline or na-approve yung post nyo. So, yun lang mga kasari. Happy selling sa inyong lahat. Bye-bye po. Happy selling. God bless po. Bye-bye.